And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Former President Duterte, sikat na mga kababayan sa international media. Dahil nga mga kapatid, bistado na kasi, no? At talagang tinukoy na ng Department of National Defense mga kapatid na galing mismo sa kampo nila Digong yung nasabing polboronic video na kumakalat ngayon sa internet. So ito na mga kapatid, international media na mismo ang nagbabalita ngayon, no, kung gaano ito kabalahuran tao si former President Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at paki-like ang ating video, no, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin at bigyan natin ating opinion at reaction. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. Oh, di ba? According sa DND Secretary natin na si Gibo Chodoro mga kaibigan, galing talaga sa kampo nila Duterte ang nasabing polboronic video. Di ba? At ito mga kapatid pinatotohanan ito ni Maharlika mga kaibigan. No. Kasi nga sabi ni Maharlika mga kapatid, galing naman talaga kay Digong yung kanyang 5 polboronic video na hawak. At ngayon mga kapatid, doon sa Maisog Rally, noong nagpa-premiere sila nito, sinabi din ni Maharlika mga kaibigan, sa kanyang live, sa kanyang live mismo, na lahat daw ng nandun, sa Maisog Rally na yun mga kapatid, na kung saan kilala ito bilang rebuilding grupo ni former President Duterte, nag-record daw mga kapatid, kumuha daw ng kopya nitong polboronic video at lahat yon, nag-share daw sa kanilang mga platform, pinakalat nila mga kaibigan at tuwan-tuwa pa nga si Maharlika habang kinikwento ito sa kanyang live na umaabot na daw ito mga kababayan ng million views, sa lahat ng social media platform. Di ba? Tapos ngayon mga kapatid, gustong isalba ni Digong itong kanyang Maisog terror group na di umano mga kababayan, wala daw itong kinalaman sa kumakalat na polboronic video. At ito pa guys, ito pa talaga yung nakakatawa ngayon. Itong mga loyal, mga diehard supporters silang mga vloggers mga kapatid, tinutuligsa ngayon si Maharlika at si Morales. At maging itong mga diehard supporters na vloggers ni Duterte mga kapatid, dinideny din nila na authentic yung video. Kasi nga mga kababayan, gusto nilang isalba ang pangalan ni Digong. Wala daw kinalaman si Duterte mga kapatid sa polboronic video na kumakalat. Di ba? Habang ito namang si Maharlika, tinuturo ngayon mga kaibigan, na si Duterte talaga ang may-ari ng mga video na yan. 5 pa nga daw yan mga kapatid, according to Maharlika. 5 daw yung video na yan mga kaibigan. At ilalabas daw yan mga kapatid nitong July 29. Di ba? Na may kasamang kodita. Magkukodita daw sila mga kaibigan. Yon ang sabi. Di ba? May napanood ako niyang live stream Yung sino ba yung isang vlogger na yun? Foodienet ba ang pangalan nun? Kinonfirm niya yan mga kapatid na sa July 29 ilalabas pa ang natitirang polboronic video tapos sasamahan ng kodita. Nanood ako kagabi mga kaibigan kasi nga hindi tayo nakagawa ng content Nanood ako kagabi ng mga live nitong mga vloggers ni Digong. 'Di ba? Yung ibang polboronic video daw naka-schedule na sa 29.
At magiging masaya daw sa 29 mga kapatid dahil meron daw malaking mangyayari. 'Di ba? Meron daw malaking tawag nito, revolution ba 'yan? Yan na yung mga nakikita ko sa mga comment section nila kagabi doon sa kanilang live mga kaibigan. 'Di ba? So, ito ngayon mga kapatid, ang dapat tutukan na naman ng ating gobyerno. 'Di ba? At saka dapat itong mga vloggers na ito, mga kaibigan, bigyan din ito ng pansin ng ating ng ating pamahalaan. Kasi ito talaga 'yun ang pinaka gamit na mga tools ni Duterte ngayon mga kapatid, para mapakalat itong disinformation na ito at mga fake na video laban kay President Marcos. Ito talaga dapat ang unang pinapa-take down ng ating gobyerno. Yang mga yan. Kasi nga mga kapatid, yan yung gamit na gamit nila Duterte ngayon. Nandyan lahat mga kaibigan. Tapos itong isang vlogger itong diehard vlogger ni Digong mga kapatid, sinusubukan pa nila talagang isalba si Digong. Na di walang kinalaman si Duterte dyan. Pero ito si Maharlika kinumpirma na kay Digong yan. Maging si Roque mga kaibigan. Maging si Roque. Pinangalandakan din niya ni Roque mga kapatid. Nalihiti mo ang video. 'Di ba? Kaya nagtaka ako, bakit tinitira nito yung kanyang mga kapwa DD shit vloggers? 'Di ba? Kasi pinangalanan nga ni Banat Bay, Si Banat Bay kasi mga kapatid, ang talagang matapang ngayon na nagdi-debunk nitong mga kasamahan niyang mga vloggers. Na di hindi nila kagrupo itong si Maharlika, itong si Morales, At masasabi daw mga kababayan na halatadong fake daw yung video. Meron ba siyang dalawang pinangalanang vloggers mga kapatid? Itong si Bisdak Pilipinas na mukhang pato at itong si BMR na mukhang patay gutom. Di ba? Yan yung mga pinangalanan niya. Dahil nga daw mga kaibigan, for the views lang daw ang purpose ng pagpapakalat nila ng fake video ni BBM na gumagamit ng pulburon. Ang pinagtataka ko lang din dito kay Banat Bay mga kapatid, ito yung nagtatanong lang naman. Binira na niya itong 4 na vloggers, itong si Maharlika, si Morales, si Bisdak Pilipinas na mukhang pato at itong si BMR na mukhang matay gutom. Binira na niyang 4 na yan pero hindi niya binibira si Roque. Di ba? Isa yan si Roque mga kapatid. Sa nagkumpirma na ang video na yan ay authentic. At itong si Roque mga kababayan, himod sa puwet ni Digong yan. Di ba? Ibig sabihin, naglolokohan lang sila mga kababayan. Di ba? Naglolokohan lang sila mga kapatid. Hirap na hirap sila ngayon na isalba ang pangalan ni Digong dyan dahil yung mga taong nakapaligid kay Digong, involved lahat mga kababayan dito sa sinasabing polboronic video. At sino ang ulo niyan? Si Digong. Si Duterte talaga ang ulo niyan mga kapatid. Kaya kahit anong deny pa ni Banat Bay dito sa kanilang mga kasamahan, hindi niya maaalis ang katotohanan mga kapatid. Na isa sa mga nakadikit kay Duterte tulad nitong ni Roque, nakikiisa mga kababayan at sumisigaw na authentic ang nasabing video. Di ba? Well, ako naniniwala ako doon sa sinasabi ni Banat Bay mga kapatid. In fairness naman dito kay Banat Bay, naniniwala ako doon mga kapatid na itong tulad nitong ibang vloggers, tulad ng pinangalanan niyang Bisdak Pilipinas at itong BMR, for the views lang ang habol niyan. Naniniwala ako dyan mga kababayan. Kasi nga pag pinuntahan mo yung mga video, yung mga live niyan mga kapatid, walang argumento. At halatang walang mga utak yung mga yan mga kaibigan. Kung tutuusin nga mga kapatid, nag-away-away na nga sila dyan Dahil nga itong BMR, sinusuportahan si Morales. Ngayon, binuboy-boy siya mga kaibigan nitong mga diehard vloggers ni Digong, na kung tawagan ni Banateros. Binuboy-boy siya ngayon. Dahil ito nga si BMR mga kapatid, pinakain na lahat-lahat ng SMNI mga kababayan. Tapos, tinatridor pa,
ang grupo ng SMNI. Naman-tawa talaga ako mga kaibigan, no, sa mga nangyayari sa kanila ngayon. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, gaya no sabi ko sa inyo noon mga kababayan, no, itong mga nagpapakilalang DD shit vloggers, no, yung mga nagpapakilalang DD shit vloggers mga kapatid, no, yung iba diyan, hindi naman talaga loyalista ni Digong yan. Nakikisakay lang yan mga kapatid sa issue ni Duterte for the views at GCash. Di ba? Hindi nga umaatin ng rally yung iba dyan eh. Well, itong mga binanggit, di ba, Natbay, no? Na si Bisdak Pilipinas at itong si BMR, umaatin naman ng rally yan mga kaibigan. No? Mga trying hard yan eh. Pero pag pinuntahan mo yung mga live niyan mga kapatid, wala talagang argumento mga kababayan. No? Wala kang pwedeng pagbasihan. Pawang paninira lang talaga, defamation lang mga kapatid. No? Paninirang puri lang talaga ang meron ang meron sa kanilang mga channel. Walang logic kumbaga mga kapatid, no? Walang logic yung kanilang mga argumento tuwing sila ay nagla-live. 'Di ba? Ang ginagawa lang nila mga kapatid, ginagaslight lang, no, ang issue. Ginagaslight ng dumami ang views, dumami yung kanilang mga tawag nito, dumami yung kanilang mga pa-Gcash diyan sa kanilang live stream. 'Di ba? Pero yung mga yan, mga kaibigan, wala yan. No, walang laman 'yan. Ang nakikita ko lang namang lehitimong mga vloggers ni Digong diyan mga kapatid, no? Ito lang naman sila Banatbay. No. Yung kasali sa Banateros, yan lang naman talaga ang mga legit na vloggers. Actually mga kapatid, si Banatbay lang talaga yan eh. Noon pa yan, no? Supporters pa ako ni Duterte, si Banatbay lang talaga yung nakikita kong legit, no? Na mula pa noon talagang sumusuporta na yan kay former President Duterte. Nagulat na lang ako mga kababayan, noong nagsimula na itong destabilization plot nila Duterte laban kay Marcos, dumami yung mga vloggers mga kapatid. Dumami sila, no? At nakikiride on sa issue. 'Di ba? O ngayon, tinatabla sila ngayon ni Banatbay mga kaibigan, no? Na kung saan itong si Banatbay, hindi rin nag-iisip. No, tinabla na niya ang 4 na vloggers na nagpapakilalang solid supporter si Duterte, pero hindi niya tinatabla mga kapatid si Roque. Na kung saan si Roque mga kababayan, no, isa sa mga proud talaga, no, sa pag-release ng Polboronic video. 'Di ba? Kaya natawa ako mga kapatid eh. Binira mo na yung kapwa mo vloggers, no, yung kapwa mo supporters kay Duterte. Binira mo na tapos si Roque hindi mo magawa-gawang banggitin sa live mo. No? Yung kanyang involvement dito sa Polboronic video. Oh. Ganun pa man mga kababayan, simple lang 'yan, no? Lahat ng ito mga kapatid na ginagawa nila, ito ay parte sa propaganda ng China. Kasi nga mga kababayan, gusto nilang i-destabilize si Marcos, no? Para sa interes ng bansang China. 'Di ba? Huwag natin tanggalin sa isip natin 'yan mga kapatid. No, sa mga kababayan kong mga Pilipino diyan, no, mga totoong Pilipino, huwag kayong masyadong sumakay dito sa mga issue natin sa loob, no, ng ating bansa. Kasi ito mga kababayan, parte lang ito sa propaganda ng China. 'Di ba? Ang goal pa rin ito mga kapatid, regardless kung ano mang gawin nila diyan, ano mang mga pakulo ang gawin nila diyan, ang goal pa rin nito ay iisa lang. No. Makabalik si Digong sa Malacanang, no, para i-save ang interest ng China sa bansang Pilipinas. Yan lang po yan mga kababayan, no. Hindi yan dahil magkalaban ang Marcos at Marcos at Duterte. Hindi dahil sa ganyan mga kapatid, no. Iisa lang talaga ang pinaka-subject dito mga kapatid, interest ng China. Kasi nga mga kababayan, malaki-laki na rin, no, ang damage na ginagawa ni BBM ngayon dito sa interest ng China. Recently nga mga kapatid, sabi ni Duterte, nanghihinayang siya, no, doon sa mga projects niya dati na kasama ang China na ngayon pinutol ng administrasyon. 'Di ba? Nanghihinayang siya mga kapatid. So doon pa lang mga kababayan,
Doon pa lang sa mga deals ni Duterte dati, no, malaking kawalan na rin 'yan mga kapatid sa bansang China. No? So ngayon, ang aim nila talaga mga kababayan, sirain talaga si Marcos. No? Sirain talaga ang imahe ni Marcos para makabalik sila sa pwesto. And syempre, kasali na diyan mga kapatid, yung power hunger ni Digong, no? Isa na 'yan. Isa na 'yan sa mga inaasam din nila. 'Di ba? Yung power hunger niya, no? Kasi nga nasubukan niya maging presidente, no? Nasarapan siya sa pagiging presidente, mga kapatid. Pero ang pinaka-importanting kwan diyan, no? Ang pinaka-importanting goal nila diyan, mga kapatid, no? Is save ang interest ng China sa ating bansa. Huwag nating kalimutan 'yan, mga kaibigan, no? Yan po talaga ang pinaka purpose nila kung bakit may destabilization na ginagawa ngayon ang kampo nila Duterte. O, tingnan nyo mga kapatid, exposed na sila sa harap ng international media. Diba? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Anyway guys, tatapusin ko na to dito. No, kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.